mas mabilis at may mas malinaw na direksyon. Yan ngayon ang hangarin ng House Prosecution Panel sa nagpapatuloy na impeachment trial. Samantala, pinabulaanan din ng isang legal expert ang legal implications ng anomalya sa paggamit ng confidential funds. Narito ang report. Ibinahagi ng House Prosecution Panel ang kanilang mga hakbang para mas mapabilis at maging epektibo ang paglilitis laban sa Vice-Presidente. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, planong ideklara ng prosekusyon bilang hostile witnesses ang mga subordinate ng Vice-Presidente sa Office of the Vice President at Department of Education. Kabilang na sina dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Ito ay kasunod ng naging testimonya ni dating OVP SDO Gina Acosta kung saan direkta niyang tinuro ang ikalawang Pangulo na nag-utos umanong iabot ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Dante La Chica na hindi organic personnel ng tanggapan ng bise. Binigyan din ni Ridon na ang naturang utos ang itinuturing na original sin at smoking gun sa anomalya. Dahil kung wala ito ay hindi aniya lalabas ang kadududud ng resibo gaya ng mga nakapangalan kina Mary Grace Piatos at Milky Sikuya. We are very much satisfied at how Ms. Acosta actually answered this week. Tingin ko ho, yung kanya pong testimonya ang talaga pong isa sa mga smoking gun nito pong paglilitis po na ito. Kasi directly itinuturo po niya ang pangalang Pangulo na nag-utos sa kanya na ibigay po yung 125 million in confidential funds kay Colonel La Chica na hindi po organic OVP personnel. Paliwanag ni Representative Ridon, mas mabigat at mahalaga ang mga testimonya sa impeachment trial kumpara sa naging House inquiry dahil ito na ang magiging opisyal na batayan ng Senate Impeachment Court sa pagpapasya kung mako-convict o maaakwit ang bise. Inihayag din ng prosekusyon na ang pagpasok ng Article 2 o ang kaso kaugnay ng unexplained wealth, asahan ng paglabas ng mga bagong ebidensya at sorpresa na hindi pa nakikita ng publiko. Kabilang dito ang mga tunay na bank accounts, BIR tax disclosures at income tax returns ng Vice-Presidente at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio, pati na ang hindi umanong naideklarang mga firearms at kumpanya sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito po yung artikulo na talagang meron pong bagong-bagong mga ebidensya. I'm certain, pagka po binuksan yung BIR at binuksan po yung bank accounts, tingin ko marami pa ho tayong makakalkal dyan po sa bagay po na yan. Samantala, nilinaw din ni Ridon ang umuugong na usapin hinggil sa pagbaba ng voting threshold para makonvict ang pangalawang Pangulo. It is not for the prosecution or defense to determine the threshold. No? It is for them. It is for the center judges to make that determination. Pero ang linilinaw lang po natin sa publiko pagka tinatanong po tayo, hindi po absolute number yung 16 sa Constitution. Ang nakalagay po sa 16, 2/3 of all senators. No? So, whatever that particular provision means, it will be up for the senator judges to decide. Giit pa niya, hanggat may quorum, tuloy-tuloy lang dapat ang paglilitis. Kaugnay nito, sa panayam kay Attorney Gregorio Jojo Batelier Jr. sa 13 sa tanghali, inihayag niya ang legal implications ng kawalan ng official receipts sa paggastos ng confidential funds at anomalya ng disbursing officers. Ito ay nagbibigay duda na talagang ginastos ang confidential funds for the purpose that it is claimed. The Special Disbursing Officer, bonded yan. Ibig sabihin, she must guarantee that the confidential funds are spent for the purpose for which they are intended. Dito si Acosta was saying she handed the money to Colonel La Chica upon orders of VP Sara. So, inaano niya, she would not have given the 125 million kung hindi siya inorderan ni VP Sara. Nagbigay rin ng saloobin si Attorney Batelier kaugnay ng pag-apply ng sub judice rules sa media. Yung sub judice rule strictly applied yan sa parties, prosecution at saka sa defense, no, respondent and their counsels. Pero pagdating sa non-litigants, ibang hindi kasama sa kaso or sa media particularly, hindi ito strictly applied dahil meron tayong constitutional right to free speech at saka freedom of the press. So dapat balansehin yan. Now, for as long as the press is fair
and factual, and it does not intend to influence the outcome of the decision, hindi yan sakop ng sub judice rule. Ako po si Sofia Potenciano. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV Digital at iba pa naming social media pages.